Isa pong pagpalang umaga sa ating lahat. Bago po ako mag-start, let us pray. Father God in heaven, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, at Lord, ako nga po ay pagkalangisan mo, Panginoon, ng iyong, Panginoon Lord God, at balutan mo ng iyong dugo, Panginoon. At I pray, Lord, na pawang salita mo nga lang po ang sasambitin ng aking mga labi, at ikaw nga lang po ang maitaas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, isang magandang umaga po sa ating lahat, sa mga naka-online, naka-Google Meet po. I want to share yung 1 King 19:5-8 po. Meron po tayong pinamagatang get up and be strengthened. Kumbaga, sa atin pong lahat, sino po ang mga nanghihina sa paglilingkod sa Panginoon? Diba po, lahat po tayo ay nanghihina. Minsan dumarating tayo sa mga laban sa ating buhay na parang pakiramdam po natin ay kaya pa ba natin? Suko na ba tayo? Walang exempted dito. Kumbaga, lahat ng lingkod ng Diyos dumadaan sa mga pagsubok. Pero ang sabi nga ng Diyos is, bumangon ka at magpakalakas. Kumbaga, lalo na we are living in this last day, kailangan po nating magpalakas sa ating Panginoon. Sabi po dito sa unang hari 19, sa verse 5, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Sa 6, nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan na ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahigang muli. Sa 7, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siyang muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. And 8, kumain nga siya muli at uminom, at ang pagkaing iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, sa bundok ng Diyos. Ayun po. At sabi dito, victories of God through the obedience of Prophet Elijah. Sabi dito is, God answered his prayer by fire. Sa 1 Kings 18, chapter 18, verse 38, noon din ay nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy, ang mga bato, at ang lupa sa paligid, pati na ang tubig sa kanal ay natuyo. Ito po yung panahon, yung showdown sa Mount Carmel ng mga propeta ni Baal laban sa nag-iisang propeta ni Yahweh, ng Diyos na buhay. Kumbaga, kahit anong gawin ng mga propeta, sumayaw, di ba po, nagpaikot-ikot sa ribulto, pero hindi sila pinapakinggan ng Diyos nilang si Baal. Pero itong si Elijah, nung nagpray siya, pinabagsak ng Diyos ang apoy mula sa kalangitan at tinupok yung kanyang alay. Di ba po, na nakakatuwa na dinidinig ng Diyos yung panalangin ni Elijah. Gawin mo, napaka-close niya sa Diyos. Di ba po? Na kaya nga may kantang ikaw ang Diyos na sumasagot, dumidinig ng panalangin, di ba? And God answered his fervent prayer by rain. In 1 King 18:41-44, sabi dito, sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Narinig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinasabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman wika ng utusan. And 4, at sabi dito, 7 beses mo pang gagawin ang sinabi ko, utos ni Elias. Sa ika-7 pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakita po akong ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa langit. Magmadali ka,
Sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan. Di ba po? Ibig sabihin, doon din po is dininig din ng Diyos yung panalangin ni Elijah na magkaroon nga ng ulan doon sa lugar na iyon. At kumbaga, nandun na nga rin po yung mga panahon na ayun nga, yung bang binabantaan na sila ni Jezebel. But by a word of threat from Jezebel, he ran for his own life and requested that God would take his life. Pero inyo po, parang sabi niya, yung bang at mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos ay yung bang maghapong palakad-lakad at nakaupo sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako at ako po'y hirap na. Mabuti pa po'y mamatay na ako. Biruin mo. Yung bang naandun siya sa point na talagang yung parang nadi-discourage na siya. Na kasi yung bambantaan siya ni Jezebel ng yung buhay niya nakasalalay doon. Kumbaga gusto na agad magpakuha ni Elijah. Ayun, kumbaga sa atin sa panahon natin ngayon is nag-i-emote itong ating kapatid na si Elijah, no? At sabi naman po dito is God never leaves nor abandon his servant. 'Di ba? He has fed by God. Sabi sa 19 verse 4 to 8. 'Di ba? At mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos ng maghapong paglalakad at naupo sa lilim ng puno at nanalangin na ito nga po. Sabi nga niya, gusto na po daw niyang mamatay. Pero dahil sa mga nangyari sa kanya, sa buhay niya, ang dami na pong dininig ng Panginoon sa kanyang panalangin. Gaya po dun sa babaeng balo at sa anak po nito na namatay, na ginamit siya ng Panginoon para po yung bata ay mabuhay. Yan po, paraphrase po. He conversed with him and manifested to him. And sabi sa verse 11 ng chapter 19, ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi ay dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagpakadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh nang tumigil ang hangin at lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Kumbaga, ito na nga po, parang nandun na siya sa point na nai-stress na siya, yung bang pong ganun. Pero ang Diyos po ay ini-encourage po siya. His hand was strengthened. The Lord speak comfort to his discouraged servant. Kumbaga, nagsalita siya, a gentle whisper for an overwhelmed heart. Di ba po? He slept under a broom tree, then went into a cave. God never loses sight of him and asked him. Sabi ng Diyos, anong ginagawa mo sa kuweba? Di ba? Kasi nagpunta nga po si Elijah sa kuweba. What does the cave represent? Diba po? Kumbaga, ang nare-represent po ng kuweba is a cave of a failure, cave of despair, cave of self-pity, cave of licking your wounds, cave of your own understanding, pride, self-will, sickness, trial, fear, disappointment, seeking sympathy of the other, wandering, frustrations, stress, depress, anxiety. Kumbaga, lahat na ay naandun. Kaya talagang nagmumukmuk si Elijah sa loob ng kuweba. Diba mga kapatid? Kumbaga sa ating buhay bilang isang mga Kristiyano, may mga tagumpay, may mga failure, pero hindi po tatatag ang isang lingkod ng Diyos kung hindi po tayo dadaan sa mga pagsubok. 'Di ba? Walang victory kung walang pagsubok, 'di ba po? Kaya ay ang pinapakita lang po dito ng Diyos is yung bang sa kahit anumang sitwasyon, alalahanin natin yung mga himala
na ginawa niya sa ating buhay. Alalahanin natin na, kumbaga, siya yung nag-iisang Diyos. Siya si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng langit at lupa. Di ba po? Kumbaga, kahit sa mga panahon na tayo dumadaan sa problema, sa stress, nahihirapan po ang ating isipan, meron tayong emotional problem, mental problem, mga ganun po, nakapag-isip tayo ng mga negatibo. Pero, ang sinasabi lang po ng Diyos is tayo po ay manampalataya at magtiwala po sa kakayanan ng Diyos. Kumbaga, huwag tayong magtiwala sa sarili natin, na ayoko na kasi, tawag doon, bigo po ako. Ayoko na kasi ito nangyari sa buhay ko. 'Di ba? Kumbaga, huwag tayong magtiwala sa ating sariling karunungan. 'Di ba po? Kundi doon sa karunungan po ng ating Diyos. At conclusion po, arise servant of God. God is not finished with you yet. You have a lot of work to do with Jesus. Receive His strength for this day. He has more than enough for tomorrow. His grace is enough for all of us. He is always ready to give strength to His people. Kaya, glory to God po sa salita niya. I pray na itong salita na to ay nakatulong sa atin upang tayo ay magpatuloy, upang tayo ay bumangon at tumayo, magpatuloy sa ating lakarin, sa ating journey bilang mga lingkod, bilang mga disipulo ng ating Panginoon. Ayan. Father God in heaven, salamat Panginoon sa umagang ito, and I pray Panginoon for your word, and I pray Panginoon na kayo nga po yung kumilos Panginoon sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po Panginoon sa isang mapagpalang umaga na magagamit nga po namin ang salita mo Panginoon sa maghapon, even sa aming paglilingkod. Maraming salamat po, kayo na po ang gumabay sa bawat isa na naandito. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen.